Tropical storm Marce has slightly intensified as it moves over the Philippine Sea. Marce was last spotted 775 kilometers east of Borongan City, eastern Samar. It is packing winds of 75 kilometers per hour and gustiness of up to 90 kilometers per hour. Pag-asa expects Marce to make landfall in the vicinity of Babuyan Islands or mainland northern Cagayan on Thursday evening or Friday early morning. The tropical storm is also forecast to reach severe tropical storm status, then intensify into typhoon by tomorrow or Wednesday. Meantime, the trough of Marce as well as the northeasterly wind flow and localized thunderstorms will bring rains over the country today. Okay, and to talk more about the 13th na bagyo na pumasok sa Pilipinas po sa taong ito, kasama po natin ang weather forecaster po na si Lori de la Cruz ng Pag-asa. Ma'am Lori, magandang hapon po ma'am. Totoo ho ba na malamang sa malamang dadaanan nito yung mga dinaanan din nila yon sa Northern Luzon? Magandang hapon din, sir, at sa mga kababayan natin. Tama po, may similarity po yung kanilang track. So, posible Northern Luzon at Central Luzon na naman po ang magiging sentro ng hagit nitong bagyong si Marce. Sa ngayon, wala pa pong signal na nakataas ng mga bahagi ng ating land. Magsisiwala pa po itong direct. Pero posible by tomorrow evening hanggang Wednesday, mag-start na po tayong mag-raise ng signal. And then, crucial time talaga hanggang weekend or Saturday. Ma'am, mukhang gaano ho ba kabilis itong si Marce? Mukhang mabagal ho at gaano ba kalapad ang kanyang mga diametro? Ang diameter niya almost 1,000 pa rin naman din. So, malaki pa rin ang diameter nito. Bukod dyan, kaya po mabagal sa dahil may humaharang na high pressure area doon sa may part ng China po. Parte ng landmass. So, hindi makakagalaw agad-agad yung bagyo. Or almost stationary siya at some point tungkol sa karagatan sa Philippines bago yung lumapit sa ating kalupaan. Paulit ng speed, ma'am, bumagal ho ba siya? Bumilis 35 kilometers per hour, tama ho ba? Opo, bumilis po siya compared to last natin ng 5 a.m. na 25 kilometers per hour. Opo. Ang interaction naman ito sa northeasterly wind flow, no? Kamusta ho ba? Ito ho ba ay hihigop po ba ng ulan? Well, sa ngayon nakita natin, ang talagang makakaranas ng ulan nito, halos northern and central Luzon. Yung malapit mismo sa bagyo, sa dadaanan ng bagyo. Alright. Okay, ma'am, sabi niyo, maari mag-intensify into a typhoon, ano? Ano ho ba yung porsyento, posibilidad na ito tatama diyan sa mga dinaanan po nila yun, ma'am? Just to repeat the question po. Halos similar sila ng track po. Not exactly, pero halos Northern Luzon and Central Luzon ang apektahan. Alright. Ma'am Lori, ilan pa po ba yung mga inaasahang bagyo na papasok pa sa Pilipinas mula ngayon hanggang katapusan na lang po ng taon? Possible pa po hanggang 5 pa. Pwede pa pong magkaroon ng 5 na bagyo. Okay. Ito bang mga malalakas sa pag-ulan, nararanasan natin dala ng ano ho bang kondisyon, anong weather system po nagdadala nito po? Ang sa ngayon po kasi ang talagang prevailing na weather system sa Northern Luzon and Central Luzon ay easterly. So yung nangyayari sa Pacific Ocean. Pero ayun nga, coming days mas magdodominate na itong bagyo. Ang kulit ng easterlies, ano? Nagpaparamdam ulit. Kala ko summer lang to nagpaparamdam to mga to. In fact, nung weekend ba, mainit po, ano? Yes. May high pressure area pala doon sa taas. Kaya pag ganun, ma'am, natutulak pababa yung bagyo, di ba? Yes, sir. Yun din yung reason kung bakit sub kanyang track. Opo. Ma'am Lori, kailan nga ulit ang La Nina? Ngayon po, naka-alert po tayo ngayon. Ibig sabihin, may 71% chance pa rin tayo na matuloy ito. At kung hindi man siya maging full-blown La Nina episode, para po siyang La Nina-like pa rin. Oh. Okay, ma'am. Alam namin na simula nito ngayon, wala na naman tulugan dyan sa Pag-asa. Pero maraming salamat po. Kaisa po ninyo kami, ma'am.
Lori de la Cruz, ang weather forecaster po ng Pag-asa. Maraming salamat sa service ninyo, ma'am.